Ngayong araw ay 53rd year anniversary ng martial law. At ito ay tinitingnan ng marami sa ating kasaysayan bilang isang bansa na isang madilim na panahon bilang isang bansa. Pero hindi naman yan nangyayari sa atin lang. Nangyayari yan sa maraming kasaysayan, sa maraming bansa na merong mga madilim na panahon, madilim na kasaysayan. Gusto kong gamitin niya na halimbawa na wala nang ihahambing na madilim talaga na nangyari dito sa history ng mundo ang pangyayari doon sa Kalbaryo, na kung saan ang isang walang sala na anak ng Diyos ay naparusahan, pinahirapan, pinatay kahit wala siyang kasalanan. At ito ang pinakamadilim sa lahat ng kasaysayan sa planetang ito sa buong panahon. At tingnan natin dito ang attitudes ng ating Panginoon sa kanyang panalangin. Bago dumating ang araw na yon na pinakamadilim, ay ating makikita sa panalangin ng Panginoong Hesukristo bago siya mamatay ang laman ng kanyang puso, ang kanyang pananaw, na dapat ay pananaw din ng mga tao, lalo na ng mga tao ng Diyos, sa lahat ng kadiliman na nangyayari sa buhay at sa buong kasaysayan. Ay tingnan natin dito ang puso ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating series ng study sa Aklat ni Juan. At ngayong huli na sa John chapter 17. Ito na yung pinakahuling na ating pag-aaral dito at ito ang panalangin ng Panginoon na tinawag na High Priestly Prayer. Ang puso ng Panginoon ay nakita natin sa tatlong bahagi dito sa 1-5, yung kanyang mismo na panalangin sa Ama na pagluluwalhati sa Kanya, pagluluwalhati sa Ama, na nais niyang makita ng lahat ng mga nilalang. At sa verses 6 to 19 ay makikita naman natin diyan ang panalangin niya sa kanyang mga original na mga alagad, mga tinawag mula sa sanlibutan, at sila'y tinawag bilang mga alagad at mga apostol. At makita natin dito ang kanyang panalangin ng pag-iingat sa kanila. Nakita natin nung nakaraan ang pag-iingat sa kanila, ang pagkakaisa, at hindi natin nakita yung panghuli, yung pagpapabanal sa kanila na siyang titingnan natin kasama ng huling bahagi ng verses 20 hanggang 26. Ito yung particular na panalangin niya para doon sa mga sumusunod na mananampalataya pagkatapos ng mga orihinal, yung mga apostol. Lahat na. And that means kasama ka doon. Kasama tayo doon sa lahat ng mga mananampalataya pagkatapos ng mga orihinal na mga apostol na binigyan ng salita ng Panginoon. At ito ang panalangin na ating muling matutunghayan. So gusto ko na tingnan natin dito sa huling bahagi, verses 17 to 26, ang mga marka ng tunay na mga mananampalataya sa panalangin ng Panginoong Hesukristo. Ito ang katangian, marka ng tunay na iglesia ng Panginoong Hesus. Kaya dito, bagamat sa verses 6 to 19 ay panalangin niya particularly sa mga apostol, sila'y alagad din. Kaya may prinsipyo dito na totoo para sa lahat ng mga alagad. At dito, sa huli ay makikita natin na talaga ito ang panalangin niya para sa atin. At may mensahe ako dito na nais kong dalhin sa atin sa umagang ito na ang ating Panginoong Hesus na punong pari ay nanalangin para sa lahat ng kanyang mga alagad bago siya mamatay sa krus. At patuloy siyang nananalangin sa atin bilang tagapamagitan para tayo ay manatili sa pagkakaisa at pagmamahalan, gaya naman ng iisang Diyos na Trinidad
tatlong persona, subalit iisa. Nang sa ganoon ay higit nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang ngayon, lalo na sa hinaharap. Yung kadakilaan ng ating Diyos na panalangin niya na makita natin ng mga mananampalataya. At yan ay mangyayari ayon sa kanyang panalangin kung tayo ay nananatili sa kanya at sa kanyang pag-ibig at sa pagkakaisa natin, kagaya niya, kagaya na sa kanyang Ama, kagaya ng banal na Trinidad, tatlong persona, subalit iisang Diyos. At ito ang modelo na palagi na pinapaalala sa atin. Kung kukuha tayo ng idea patungkol sa pag-ibig, sa pagkakaisa, sa pagmamahalan, titingin ka sa ating Diyos, hindi sa sanlibutan, sapagat hindi ito makukuha saan man, maliban sa Kanya lamang. At may dahilan kung bakit kailangan natin itong panatilihin alang-alang sa Kanyang kaluwalhatian, ang sa ganon ang mga nasa sanlibutan ay makita nila ang kadakilaan ng ating Diyos na puno ng grasya, ng kahabagan, na nagliligtas at makapangyarihan sa lahat, at Diyos din na hukom. At ginagamit niya ito na kanyang minamahal na iglesia alang-alang sa misyon ng pagliligtas. So nakita natin noong nakaraan na mga particular na panalangin at ito ang marka, nakita natin ang kaligtasan. Ibig sabihin ay yung pananatili sa mundong ito, na ingatan sila ng Panginoon, yung kaligtasan, yung kaisahan, and then yung kagalahan mula sa Diyos, na sana'y makikita din sa kagalahan sa isa't isa, sa Kanya at sa isa't isa. And then yung continuation ngayon ay yung kabanalan. Ito yung mga marka na pwede mong hamunin ng iyong sarili, tayo bilang iglesia. Number 1, titingnan natin dito ang pagpapabanal ng mga mananampalataya sa verses 16 to 19. Titingnan natin sa verses 21 to 23 ang another mark of a true church, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. And then titingnan natin dito ang katangian ng Diyos na Trinidad, na mayroong pagmamahalan. At ito ang pattern na marka ng iglesia. Marka mo bilang alagad ng Panginoon. May pagmamahalan ang mga mananampalataya sa isa't isa, gaya ng banal na Trinidad. And then sa panghuli, tingnan natin na may pagluluwalhati dito kay Kristo na nais niyang makita ng lahat ng kanyang mga alagad sa verse 24. Ito ang panalangin ng ating dakilang Diyos, ating buhay na Diyos, na hinarap niyang matapang at may pagsunod hanggang sa huling hininga. Ang malupit na pamaraan ng tao ng pagpatay sa walang kasalanan, alang-alang sa ikatutubos ng iyong kaluluwa, ng aking kaluluwa. Alang-alang na makita natin ang kanyang kadakilaan, ng kaluwalhatian, ng lahat ng kanyang katangian bilang tunay na Diyos, makapangyarihan at banal. Nakasentro sa Kanya ang Kanyang proyekto ng pagtutubos at pagliligtas. At ito ay nagtatranscend, ito ay nararanasan ng lahat ng mga beneficiaries ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagliligtas. Nang sa ganon, ang Ebanghelyo ay lalong maging mabango sa mundong itong magulo, sa mundong ito na puno ng kasalanan at kadiliman at kasamaan. May magandang balita. At tayo ay mga instrumento. Isang marka na mahalaga. Nakita natin dito sa verses 17 to 19. Hindi lang ito prayer ng Panginoon. Prayer ng Panginoon ito sa iyo. Prayer ito ng Panginoon lalo na sa kanyang mga alagad na original sapagkat sila ang foundation ng church. Idiniposit ng Panginoon ang kanyang salita mula sa Ama. At ito ang Biblia ngayon, ang bagong tipan
na siyang katuparan ng lumang tipan. Kung wala silang pagkakaisa, kung hindi sila poprotektahan, kung hindi sila magpapakabanal, anong meron tayo na ipapahayag sa mundong ito? Yung objective, hindi base sa yung damdamin at filosofiya ng tao, kundi sa kaisipan ng Diyos na inalagay black and white. Kaya ito yung panalangin niya originally, pabanalin mo sila sa katotohanan. Verse 17, ang salita mo ay katotohanan kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan. Sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabinal ko ang aking sarili. Take note, yung pattern ng holiness. Pinabanal ko ang aking sarili na kabanal-banalang Diyos, anak ng Diyos, upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Saan ka kumukuha ng idea ng pagpapakabanal? Saan ka kumukuha ng iyong idea ng holiness? Narito mismo sa panalangin ng Panginoon. Panalangin na hindi pahihindian ng Diyos Ama dahil pareho ang kanilang hangarin. Nakapantay, co-equal, bagamat siya'y nagpakababa. 3 beses, pag tinignan mo dyan, sa verses 7 to 9, yung salitang banal. Banal, pakabanalin. Hindi lang ito para sa mga apostol. Ito'y para sa lahat ng mga alagad. Sa 1 Peter 1, 13 to 15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Ito ang salita ng Diyos sa mga naghihirap na mga mananampalataya na nasa gitna ng persecution, ng pag-uusig. Subalit hindi iyon dahilan. Hindi dahilan ng mga kahirapan sa buhay na tayo ay hindi mabuhay ng may kabanalan sapagkat tinawag tayo ng Diyos na banal. At kung tayo ay mga anak ng Diyos na banal, hindi pwede na hindi tayo magpapakabanal. So ang papakabanal o holiness, ang ibig sabihin ay to set apart o dedicate o consecrate, iniwalay sa mundo na rebelde sa Diyos. Hiniwalay para sa Diyos. Para sa pagkakagamit ng Diyos, instruments para sa Kanya. At ang pattern, ang Panginoon, sa Kanyang prayer, ako, Ama, pinabanal ko ang aking sarili para sa iyo at ganun din sa kanila. Sinugo mo ko, susuguin ko rin sila na iyong binanal, pakabanalin mo sila. So napakagandang bulay-bulayin natin ito, mga kapatid. At hindi ito ayon sa mga pattern ng mundo. Malinaw dito ang kanyang salita. Ang pagpapabanal ay ayon sa katotohanan. And Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth, ang katotohanan. Siyang embodiment, ang katuparan ng salita ng Diyos. So ang sanctification, ayon kay John MacArthur, sanctification is accomplished by means of the truth, which is the revelation that the Son gave regarding all that the Father commanded him to communicate is now ordained in the Scriptures by the apostles. Tinawag ng Panginoon ang 11 dahil 12, isa ang Judas, so 11 na panalangin niya na pakaingatan sila, protektahan sila, magkaisa, at sila'y pakabanalin mo. Sapagkat under production ito na batayan ng ating pamumuhay at pananampalataya. At ngayon ay complete na. Kung titingnan natin ng mga orihinal na mga apostol, ang dami nilang kahinaan, parang ikaw lang, parang ako lang. Pero nakita din natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit. O paano sila na-transform? At paano nila na-accomplish? Hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay.
ang prayer ng Panginoon. So answered prayer ito at complete na ang Biblia. At inilagay pa sa cellphone na ating mababasa ang panalangin answered prayer ng Panginoon para sa pag-iingat siya sa original 11 apostles. At ito ang salita ngayon na binigay ng Panginoon na mula sa Ama. So sa atin ngayon, ang pagbabanal ay batay ngayon sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga na hindi tayo magpapabaya sa araw ng linggo na nakasentro ang salita ng Diyos. Sino man ang tumatayo dito, paborito mo o hindi, basta ang salita ng Diyos ay pinangaral sa iyo, ito ang paraan para ikay maging banal. Salita ng Diyos, mga kapatid. At dahil nasa modernong panahon tayo, binigyan pa tayo ng mga bonuses. Marami mga galing na tinawag niya, na recorded. Gawin niyo yun sa inyong mga spare time. Pag kayo nagta-travel, kung may kayong panahon na pakinggan ninyo ang mga lingkod ng Diyos na nangangaral ng tapat ng kanyang salita. Para saan? Para sa iyong ikababanal. Magpabaya ka sa mga paraan na kung saan ay tinuturo ang salita, kahit sa mga Bible studies. Huwag mong i-expect na automatically na ikay maging banal. And what is the opposite ng isang banal na buhay? Alam mo yan. Kaya mga kapatid, ito ay pagpapaalala sa iyo at sa akin. Ito ang prayer ng ating Panginoon. Itong sinagot ng panalangin. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Ikaw ba'y nagpapabanal sa katotohanan ng salita ng Diyos, ng Panginoong Hesus? Ito din ay panahon ng revival. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu nawa ay tusukin ng iyong konsensya. Kung matigas ang ulo, matigas ang puso. Magbago ng loob, magsisi, at magpanibagong lakas, at magpatuloy sapagkat sapat ang biyaya ng ating Panginoon upang tayo mapasigla at tayo ay magpatuloy sa landas ng buhay ng kabanalan ayon sa salita niya, ayon sa pattern na binigay ng ating Panginoong Jesucristo na kalooban ng ating Ama. Alam niyo ba kung kailan ito nagsimula? Itong panalangin na ito, magmula pa ito sa walang hanggan. Ito ang desire niya talaga. Makikita din natin yan sa panalangin ni Jeremias kung paano siya tinawag ng Panginoon. Pinabanal sa Jeremiah 1 verse 5, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. At bago ka ipanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Inihiwalay, tinawag, inihiwalay, consecrated, separated. Yan ang ibig sabihin ng kabanalan para sa Diyos, para maging kagamit-gamit sa ating Diyos. So may mga practical dito na pag-a-apply sa buhay natin, mga kapatid, tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi tayo mga apostol. Walang apostol na ngayon. Patay na silang lahat. Pero yung sulat ng mga apostol ay nandito at forever hanggang katapusan, ang hindi siya mawawala. Pero tayo din ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo inihiwalay para sa Kanya. At inihiwalay tayo para sa pagkagagamit sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Saan man tayo tinawag ng Panginoon? Maging aware tayo. Huwag nating kaligtaan. Hindi tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Tinawag tayo para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluwalhatian. May maganda pang reminder sa atin dito bilang Reformed Baptist sa ating Confession of Faith sa 1689, sa chapter 13. Ano bang talaga ibig sabihin ng pagkabanal
Basahin natin to bilang review. Kabanata 13, ang pagiging banal, ang mga kalakip kay Kristo na mabisa at makapangyarihang tinawag at pinanganak na muli ay may bagong puso at bagong espiritu na nilikha sa kanila sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu na nananahan sa kanila. Ang gawain ng pagiging banal sa kanila ay nagpapatuloy. Ang lahat ng pagpapalang ito ay sa kanila dahil sa mga kagalingan ng pagkamatay at pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang paghahari ng kasalanan sa kanila ay lubusang nawasak, ang masasamang pita ay patuloy na pinahihina at pinapatay. Ang mga pagpapala ng kaligtasan ay patuloy na pinasisigla at pinatitibay sa mga mananampalataya. Ang paggawa ng tunay na kabanalan na kung wala ito, take note, walang sino man ang makakita sa Panginoon. Kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. Ang pagiging banal ay epekto ng buong pagkatao, subalit hindi pagganap sa buhay na ito. Ang nanatiling kasamaan ng kasalanan ay patuloy na dumudungi sa buong pagkatao, kaya't mayroong nagpapatuloy na pakikipagbaka sa loob nila na hindi maaring pagkasunduin. Ang dahilan ay ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman. Ang pakikipagbaka ng laman sa Espiritu, ang nanatiling kasamaan ng kasalanan ay maaring pansamantalang magtagumpay. Datapwat ang patuloy na pagpapalakas ng nagpapabanal na Espiritu ni Kristo ang nagbibigay ng tagumpay sa isang bagong nilalang. At gayon, ang banal ay lumalago sa biyaya na pinasasakdalang kabanalan sa takot sa Diyos. Hinahanap nila ang makalangit na buhay na may kusang pagsunod sa lahat ng mga utos sa kanyang salita na ibinigay sa kanila ni Kristo na Pangulo at Hari. Iyan ang pagpapakabanal. Hindi hiwalay sa katotohanan. Impact ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang siyang magpapalakas at magpapatibay sa atin at magpapahina at papatay sa kasalanan. Kung hindi mo patayin ang kasalanan ang papatay sa iyo. Kaya ang mikrobyo hindi binibaby. Ang kasalanan ay hindi binibaby. Maliit o malaki. Pinapatay. At yan ay sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu Santo sa pagiging masunurin at may takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. Hindi hiwalay upang tayo'y higit na magamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Take note, ang pagbabanal ay merong dahilan. Sinabi dito, hiniwalay tayo para particular mission. May dahilan. At ang mission na yan ay mission ng ating Panginoong Hesukristo na siyang makikita natin sa ating talata. At narito ang Panginoon upang hanapin ang mga nawawala, ang mga makasalanan, at upang sila'y maligtas, sila'y maialis sa kadiliman patungo sa walang hanggang kaliwanagan. So mayroong particular na dahilan kung bakit tayo tinawag at binabanal upang maging kagamit-gamit sa Kanya sa Kanyang Great Commission, Matthew 28. Gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila ng lahat ng aking ipinag-uutos at kasama niyo ako hanggang sa wakas. At yan ang gawain, hindi lang sa mga apostol, sapagkat patay na sila. Paano sila makarating sa Pilipinas? Paano sila makarating sa Cubao? Ang gawain na ito, hanggang sa sulok ng mundo, ay binigay niya sa orihinal na apostol. Nakadeposito na ngayon dito at ang mensaheng ito ang dinadala ng iglesia hanggang sa katapusan upang ang misyon ng Panginoon ay maligtas ang mga makasalanan. Yan ang pagbabanal. Inihiwalay para sa Kanya, para sa banal na gawain, para sa pagmimisyon, para sa pagliligtas, pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Kumusta ang iyong kabanalan sa harapan ng Diyos?
Malinaw ba ito sa iyo? Yan ang marka mo, marka ng iglesia. Yan ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi pwedeng tanggihan ng Ama dahil pareho ang kanilang hangarin. Dahil sila'y banal, kailangan nating magpakabanal. Hiwalay para sa Kanya. Pangalawa, verses 20-23, ang panalangin ng Panginoon. Ito specific na ito sa mga sumunod sa mga apostol. Lahat ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo na kung saan ang mensahe ng mga apostol at dito sa Bagong Tipan, ang siyang dinala at ipinangaral ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Sa verse 20, ito ay specific doon sa hindi lamang sa mga apostol, sabi dito, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanila. Sinong kanila? Mga orihinal na apostol. At ito ang bagong tipan ng Biblia. Kaya hindi mo ba naisip dito na pinag-pray ka ng Panginoong Jesucristo? Ikaw ay mananampalataya dahil hindi ka mas mabait kaysa iba? Mas magaling ka kaysa sa iba? Mas matalino ka sa theology? Hindi ako naligtas sa Saudi Arabia dahil umiwas ako sa lahat ng bisyo na nandun. Ito ang dahilan bago siya mamatay, bago ibuhos ang puot ng Diyos sa makasalanan, nanalangin siya para sa iyo. Nanalangin siya para sa akin. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ay ikaw bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia dahil sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Anong partikular ang panalangin ang gusto niya sa atin pagkatapos tayong tinawag at iniligtas? Malinaw dito ang pagkakaisa. Anong kabaligtaran ng pagkakaisa-isa? Naintindihan mo ngayon kung meron kang isang pamilya. Naintindihan mo ang halaga ng pagkakaisa. Kung meron kayong samahan sa trabaho, naintindihan mo ang opposite ng unity. Lalo na sa church. Maging sa isang bansa. Sa lahat ng larangan, naintindihan mo ang ibig sabihin ng pagkakaisa, ng unity. At kung walang pagkakaisa, anong proyekto ang inyong pag-uusapan? At kinakausap ko kayo lahat dito ng mga miyembro at magiging miyembro pa ng Cubao Reformed Baptist Church. Kasi celebrate pa lang natin 46 years. Dapat malinaw sa ating puso at isipan, bakit ka tinawag? Bakit ka naging kabilang dito? Anong hangarin mo sa buhay? Anong identity mo? Kapag nawala sa hulog, nawala sa focus, wala tayong kaibahan sa sanlibutan. That's why ang panalangin ng Panginoong ito, kailangan nating reviewin palagi, para wala tayong sariling version. Ano ang Christianity? What is church? What is a Christian? Hindi. Dito pa lang sa panalangin ng ating kabanal-banalang Diyos. Nandito ang marka, ang tunay na iglesia, ang tunay na mga mananampalataya 4 times sa teksto na yan, ay makikita natin ng salitang maging isa, naging isa. Kung paano tayo ay iisa. Isang Diyos na may 3 persona, pero iisa. Yan ang pattern ng unity, ng pagkakaisa. That all may be one. Ito ay na-anticipate na ito ng Panginoon at narinig ang prayer niya ng mga alagad. Bakit? Ay sasagutin talaga ang panalangin na ito at marami maging mananampalataya, may iba-ibang background, may iba-ibang temperament, may iba-ibang pag-iisip. And then pagsamahin mo sa isang iglesia, imagine mo yung original church. Iba-ibang interest. At yan ay nag-i-spill over hanggang ngayon. Maging sa ating church na Cubao Reformed Baptist Church. Paano tayo magkakaisa kung may iba-ibang interest? Kung may iba-ibang kagustuhan?
May iba-iba tayong temperamento sa buhay. Pero ito yung prayer ng Panginoon natin. Yung ating common Lord, isang Panginoon, isang Diyos, isang Espiritu Santo, isang iglesia. Na tayo, ang kanyang iglesia, ay magkaroon ng pagkakaisa. Ito yung problema natin sa mundo ngayon, kahit sa panahon natin patungkol sa tinatawag na ecumenical movement, ecumenism. Ibig sabihin ng ecumenism, itong mundo na ito na tinitirhan ng tao, the inhabited world. At makita natin dito ang mga iba-ibang denominasyon, maging ang Roman Catholicism, kung paano nila dinidefine ang unity dahil ginagamit nilang teksto na ito, John 17:21. That they may be one. Ngayon, tinuturuan tayo dito ng Panginoon sa kanyang panalangin. Mag-stick tayo dito, maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagkakaisa. Hindi yung definisyon ng mundo. Ang pagkakaisa dito ay nakikita natin na ibinabalik niya palagi sa iisang Diyos. Isang Diyos na may tatlong persona. May kanya-kanyang role. Ang Diyos Ama nagsugo sa Diyos Anak. Ang Diyos Anak na ating Panginoon ang naghirap at namatay sa krus. At ngayon, ang banal na Espiritu Santo ang naglalapat ngayon, ina-apply ito sa mga makasalanan at mga mananampalataya. May iba-ibang role but equal, united. At ito ang pattern ng kanyang mga alagad, ng kanyang iglesia. Magkaroon tayo ng biblical, ayon sa Biblia, at sa panalangin ng Panginoon, anong ibig sabihin ng pagkakaisa. At dito'y malinaw na ito'y pagkakaisa din sa katotohanan sa sinulat ng mga apostol na sinabi ng Panginoon, na sinabi ng Ama. John Stott said this, the unity enjoined here is not only a unity among present believers, but a unity with the apostolic church and its teaching. Ang mga apostol na pinalangin na protektahan niya, ingatan ng Panginoon at sila'y pakabanalin at itong produkto niya, ang infallible Word of God. Nandito ang ating pagkakaisa. Let me read itong sinabi ni Dr. Lloyd Jones, there are many people in the world who call themselves Christians, yet who, alas, regard the Lord Jesus Christ as nothing but a man. Well, all I can say to this is that I have no fellowship with such people. I have no unity with them, for they take from the very foundation and basis of my faith and my whole position and standing. What do these people believe about the work of the Lord Jesus Christ? What is their view of His death? Is it a substitutionary death? Is it the Son of God dying because that is the only way whereby my sins may be forgiven, and therefore the essential preliminary to my becoming a child of God and a partaker of the divine nature? If it is essential and the other man says it is not, how can I be possible for there be unity between us? And the same is true with all these other cardinal doctrines of the Christian faith. So mayroong mga mahalagang katotohanan sa Biblia na hindi natin pwedeng babaliwalain kung meron tayong tunay na pagkakaisa. Mga katotohanan na isang Diyos sa may tatlong persona. Mga katotohanan na si Kristo lang ang tanging paraan. There is no other way. There is no other name by which man and woman and boys and girls na maliligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi yung estatwa, hindi yung maitim, hindi yung maliit. Kristo na namatay, ikatlong araw na buhay, at babalik uli siya. Kaya mahalaga, mapaalalahanan tayo, mga kapatid kay Kristo dito sa Cubao Reformed Baptist Church, ang dahilan ng ating pagkakaisa. Marami tayong pagkakaiba, hindi tayo maubusan ng pagkakaiba-iba. Pero may mahalagang katotohanan tayo'y pinag-isa kay Kristo, sa isang Diyos. Kung paano sila nagkakaisa. Tayo'y dapat magkaisa.
Ilagay mo yan sa isipan mo, i-reviewin mo yan bilang miyembro dito, at magiging miyembro, anong dahilan ng iyong pakikipag-isa dito? Remember this, John Calvin said, the ruin of the human race is that alienated from God. It is also broken and scattered in itself. And then Thomas Manton, the Puritan, said, division in the church beget atheism in the world. Oh, let it not seem a small thing to rend the unity of the church. Dahil ang kahalagahan ng ating pagkakaisa, may epekto ito sa mundo na dapat nating silang i-evangelize. Dalhin ang ebanghelyo. Kung hindi nakikita ang ating pagkakaisa sa iisang Diyos. Ang sabi ni Thomas Manton, division in the church beget atheism in the world. Hindi nila makitang may Diyos kayo na iisa, na banal na Diyos na nagkakaisa. Kung hindi tayo nagkakaisa, may mga bagay tayo na hindi pagkakasunduan. Pero ang mga katotohanan ni Kristo at sinulat ng apostol sa Biblia, hindi ito ang ating pagkakaisa, mga kapatid. So sa 21 to 23, makikita natin ng mabisang papatotoo sa sanlibutan ng pagkakaisa. Gaya ng Diyos sa Trinidad, mahalaga ito, mga kapatid, sa ating misyon, sa ating pagkakatawag. Isang author na nabasa ko na nagsabi, church division result in great injury to the cause of Jesus Christ. They waste time, absorb energy, and give the world a ready-made excuse of unbelief. Kung ikaw ang isang pinagbumula ng hindi pagkakasundo at division ng iglesia, tandaan mo ito sa iyo. Kaawaan nawa tayo ng Panginoon at i-renew na tayo ngayon. Bigyan tayo ng panibagong sigla ng purpose natin, ng layunin natin, sapagkat ang ating pagkakaisa kay Kristo at sa Kanyang salita, ito ay maintenance to convince, to convict the people in the world that we are His disciples by God's grace. Sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo ang tagapagligtas. Tayo ay mga vessel, mga lalagyan. At mahalaga sa paningin ng tao ito. Mga kapatid kay Kristo, hindi ganap sa mundong ito. Nevertheless, ito ang dapat nating tahakin. Na meron tayong iisang Diyos, dapat tayong magkaisa sa Kanyang katotohanan. Sinabi ng Panginoon sa panalangin na ito, merong panahon na ganap. Verse 23, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal, kung paano ako'y iyong minahal. Darating ang panahon, darating ang takdang panahon, pagbalik ng Panginoong Hesu Kristo, merong takdang panahon, merong ganap na pagkakaisa, ang kanyang mga tunay na mga alagad. Ang mga tunay na tinawag niya mula sa walang hanggang, ang mga tunay na kanyang pinabanal, itinuwid, ang mga tunay na kanyang luluwalhatiin. Samantalang sila'y narito, ito ang panalangin ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. So ito yung challenge sa iyo at sa akin at sa atin bilang isang iglesia. Paano mo iniisip ang pagkakaisa ng iglesia na ito? Paano ka nag-iisip? Paano ka nagsasalita? Paano ka nakipagrelasyon sa isa't isa para sa kapakanan ng panalangin ng Panginoon, ng pagkakaisa alang-alang sa testimonya ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan. Dito na lang sa loob sa atin, ang mga batang iyan na nakatingin sa atin, ang mga kabataan na inoobserbahan, paano tayo nagbibehave. Mga kapatid, sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. Purihin siya.
Kaya siya nanalangin at inirecord ang prayer niya dahil ito talaga ang determinasyon niya at ng Ama na gagawin sa atin, mga kapatid. So let us move on. Pangatlo, pagmamahalan ng mga mananampalataya. Again, paulit-ulit na binanggit dito. Ilang beses? Bilangin ninyo, 4 na beses yung salitang pagmamahalan at pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon diyan sa kanyang prayer, ako'y nasa kanila at ikaw nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal. Kung paanong ako'y iyong minahal. Ama, nais ko mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kalawalatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Verse 26, ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Hindi sapat ang oras na ito para namnamin mo ang prayer ng Panginoon tungkol sa love, tungkol sa pag-ibig, dahil masyado tayong absorbed ng worldly kind of love. So I challenge you, basahin mo ulit ito, ulit-ulitin mo. Ang panalangin ng Panginoon, minahal tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. At ang pag-ibig na yan ng Diyos na Trinidad, ang panalangin niya na maranasan ng kanyang mga tinawag na mga alagad. Ang kanilang pangamahalan sa isa't isa, sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig. Juan 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa mga hindi kaibig-ibig na sanlibutan. Yung utos niya sa mga alagad sa Juan 13:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Lumang utos na to. Anong bago dito? Siya na namatay upang tubusin tayo at muling nabuhay ang Panginoon natin ay nagbibigay muli ng sariwang kaisipan. Minahal ko kayo. Magmahalan kayo sa isa't isa. Sa verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Dati kayo alagad ng dyablo. At kung hindi kayo kay Kristo, mananatili kayong alagad ng dyablo at sasama kayo kay dyablo sa apoy ng impyerno magpakailanman. Narinig niyo mga bata at mga matanda kung gaano kahalaga ang prayer na ito ng Panginoon. Pero sinabi niya, kayo ay magmahalan sapagkat minahal ko kayo para malaman ng mga tao na sa sanlibutan na kayo'y aking minahal. 1 John chapter 4, ang Diyos ay pag-ibig. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung hindi kayo umiibig sa nakikita ninyong mga kapatid, paano kayo iibig sa Diyos na hindi nyo nakikita? Alam natin ito sa pananampalataya, subalit ito sinasabi ng Panginoon. Kung hindi tayo umiibig sa isa't isa, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi mo siya kilala. Kaya sana palitan ng Panginoon ang mga pusong may pagkamuhi. Mga puso na laban sa Diyos. At naway sumang-ayon tayo sa panalangin ng ating Panginoon. Anong motibasyon dito? Sa panalangin ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, O righteous Father, ang ating Ama ay makatarungan. At kung lalapatan niya ng justice ang lahat, walang tatayo sa atin kahit isa. At tayo naging matuwid dahil minahal niya tayo. At pinatay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y maging matuwid at makabanalin. At ito ngayon ang panalangin niya at utos niya rin para sa atin. Ang motibasyon, ang ating Diyos ay matuwid. At nawa, isipin natin ang marka na ito
na mahalaga sa mga alagad at sa kanyang iglesia. Sinabi ng commentator na si Bruce Milne, a group of Christians who are so knit together in the love of God that others can say of them, look how they love each other, is a church where the gospel will be the power of God for salvation. Ganon kahalaga, mga kapatid, ang ating pagkakaisa, ang ating pagmamahalan, kung paano tayo minahal ng isang Diyos na Trinidad ng ating Panginoong Hesukristo. At panghuli, itong marka, hindi lamang dito sa mundong ito, meron tayong hinaharap sa verse 24. Ang panalangin ng Panginoon, nang masabi ni Jesus sa mga bagay na ito, tumingala siya sa langit. At sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalatiin mo ang iyong anak. Verse 1, upang luwalatiin ka ng anak. Verse 1 to 5, ilang beses binanggit ang salitang niluwalhati. And then verse 22, ang kalawalatiang ibinigay mo sa akin, ibinigay ko sa kanila. And verse 24, Ama, nais kong ibigay mo sa akin na naikasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kalawalatiang ibinigay mo sa akin sapagat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. In this prayer, high priestly prayer, 7 times, makikita natin ng salitang kalawalatian. Glory. What is the chief end of man? What is the main purpose of your life? Memorize mo ang sagot, to glorify God and enjoy Him forever. At itong panalangin ng Panginoon, at itong panalangin niya para din sa atin, na sa katapusan, pagkatapos na tayo protektahan, tawagin, protektahan, na tayo ay magkaroon ng meron siya na pagmamahalan at pagkakaisa, alang-alang sa Ebanghelyo at kaligtasan ng marami. Ang end nito is makita ng lahat ng kanyang unang mga alagad ang kanyang kalawalatian. Ang kalawalatian ng Diyos. Maaaring hindi lubos nating makita par dito, but in the future, sasama tayo sa kanyang piling magpakailanman. Parang si Christian sa Pilgrim's Progress, na pagkatapos na siya nanggaling sa city of destruction at daladala ang mabigat na kasalanan doon sa Kalbaryo na laglag. At kaya siya naglakbay at maraming pagsubok, dumaan siya sa doubting castle, ginulpi siya ng giant despair. Pero in the end, by the grace of God, nakarating siya sa celestial city. At yun ang paraiso, ang langit, naghihintay sa atin na kung saan ating mararanasan ang kalawalatian ng ating Diyos. So ang mga mananampalataya, ang mga tunay na alagad ng Panginoon, ang ating final destiny ay kasama niya na makikita ang kanyang kalawalatian. 1 John 3, makikita natin siya face to face sa kanyang kalawalatian, katangian, kapuri-puring katangian, kagandahan, lahat ng katangian makikita natin at merong supreme na kagalahan sa langit. At ito ang guarantee ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Magtatapos tayo sa serye na ito at babasahin ko, inabasa ko mula kay George Newton. O anong panalangin kaya iyon na ipinalangin na gayong persona, sa gayong kapulungan at sa gayong pagkakataon na sa langit si Kristo, sa kanyang mga pag-iisip at damdamin ng kanyang bigkasin ito. At wari tayo man ay nasa langit din habang ating pinagnilayan at pinapakinggan ito. Tunang ay ito naging isang matamis at mahalagang paksa na ating natalakay. Nais kong inyong balikan ito ng madalas at huwag ninyong hayaang mabura ang mahalagang impresyong na idulot nito sa inyo. Huwag ninyo itong itulad sa mga guhit na iginuhit sa buhanginan, na pagkaguhit pa lamang ay nabura na, o gaya ng tubig na nabuhos sa lupa, na hindi na muling makokolekta. Dito ay nakita natin ang puso ni Hesukristo na nabuksan at ang kanyang mga damdamin ay saganang bumuhos para sa kanyang bayan. Ang ating mga panalangin ay nagpapakita ng ating puso kay Kristo, ngunit ang kanyang panalangin ay nagpapakita ng kanyang puso sa atin.
Dito ninyo nasilayan kung paanong ang ating minamahal na kaibigan, ating ulo, pinuno, ating hari at hari ay umibig sa atin at tayo'y nasa kanyang isip at pag-iisip bago siya mamatay. Ito ang panalangin ng ating dakilang pari. Panalangin para sa kanyang kalawalatian at ating kabutihan. To God alone be the glory. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat sa iyong pagpapahintulot na marinig namin at bulay-bulayin ng iyong salita. Hindi sapat, Panginoon, ang mga ginugol namin, kaya tulungan mo kami, Panginoon, na alalahanin itong nabasa naming magandang paalala. Na sa lahat ng araw naming buhay, amin itong pag-isipan, magalak sa iyo at tunay po na mamuhay ayon sa iyong panalangin sa biyaya mo at tulong ng banal na Espiritu Santo. Tunay po na dalangin namin ang pagliligtas mo sa aming mga kaibigan, bata man at matanda. At dito sa iyong iglesia sa Cubao, dalangin po namin na aming bulay-bulayin ang panalangin mo na ito. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.